Nagsimula na ang budget amendments review ng subcommittee sa Kamara. Ang buong detalye ihahatid ni Kate Renya live. Kate? Princess, umarangkada na nga ngayong araw ang kauna-unahang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ng Committee on Appropriations. Dito tinalakay ang pagtanggal sa bilyong-bilyong pisong pondo ng DPWH at pagbibigay ng alokasyon sa bawat kagawaran. Sisiguraduhin po ng BARC, ng buong Committee on Appropriations at ng buong Kongreso na ang bawat piso na maipapasok po sa budget ng taong 2026 ay mapupunta sa mga proyekto at programa na pinaka-kinakailangan ng ating mga kababayan at sisiguraduhin po natin na magagamit po ng tama ang bawat piso mula sa ating mga kababayan. Iyan ang naging pahayag ni Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing sa pag-uumpisa ng kauna-unahang Budget Amendments Review Subcommittee o BARC ngayong araw. Ito ay binuksan sa publiko sa layunin na maihatid ang transparency at maibalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino pagdating sa deliberasyon ng pondo, partikular sa ibinawas sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 255 billion pesos. Unang sumalang sa proposal ang Department of Social Welfare and Development na paglalaanan ng karagdagang higit 35 billion pesos. Target itong ilaan para sa IEX program ng DSWD na nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap na sumasailalim sa krisis para tugunan ang kanilang pangangailangan. Sumunod dito ang Department of Labor and Employment at TESDA na may nakalatag na higit 19 billion pesos. Layo nitong mapaunlad pa ang mga serbisyong hatid ng TUPAD at Government Internship Program ng DOLE at training pagdating sa employment at work scholarship program. Naglaan naman ng malaking halaga ang komite para sa sektor ng edukasyon na aabot sa mahigit 26 bilyon. Sakop nitong bigyan ng pondo ang pagpapatayo ng pasilidad ng eskwelahan, dagdag na pondo para sa mga guro sa ilalim ng aral program, pagpapaunlad ng Indigenous Peoples Education Program, School-Based Feeding Program at programa para sa mga mag-aaral na may espesyal na pangangailangan. Higit 29 billion pesos naman ang inilatag na proposal ng BARC sa Department of Health. Layo nitong mabigyan ng sapat na pondo ang pagsasaayos ng mga legacy hospitals katulad ng NKTI, PCMC at Philippine Cancer Center. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbabalik ng pondo sa PhilHealth, inihain din ang 60 billion pesos para sa ahensya para mapalawak pa ang mga serbisyong pangkalusugan. Samantala, nilaanan din ng pondo ang sektor ng agrikultura at pangdepensa, maging ang iba pang sektor na may programang nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Princess, binigyan din ni Chairperson Micaela Swansing na hindi pa pinal ang deliberasyon ng BARC sa pondo mula sa binawas sa DPWH dahil dadaan pa ito sa dalawang level ng proseso bago maaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa at approval ng Executive Committee ng Committee on Appropriations. Bukas din ng umaga, September 22, 8 a.m., nakatakdang isagawa ang pagdinig ng Executive Committee bago magumpisa ang deliberasyon sa plenaryo kinahapunan. At yan muna ang update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.